Okay, recap po ulit tayo sa sermon natin last week, no? Last week, natutunan natin yung tama at maling pagkagalit. So, pwede palang, okay lang pala magalit, basta nasa tamang bagay at tamang dahilan. No? At yung tamang pagkagalit, ang pinakamagandang nagbigay ng example ay si Jesus. No? Yung pagkagalit niya sa kasalanan. Ngayon naman po ay tignan natin kung ano ba yung tamang hangarin ng isang mananampalataya kay Jesus. Kaya ang title ng sermon natin today is Desired by the People. No? Ano ba yung hangarin ng mga tao kay Jesus? Dito sa Mark chapter 3 verse 7 to 12. Simulan natin. So, matatandaan natin last week ay nagpagaling si Jesus ng isang paralitiko, yung paralyzed yung kamay. No? Pinagaling niya sa loob ng sinagoga at na balitaan ito ng maraming tao. Kaya sabi sa Mark 7, and Jesus withdrew to the sea with his disciples, and a great multitude from Galilee followed, and from Judea. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea. Actually, magkasama to. Itong verse 8, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. No? Sabi, nag-withdraw sila Jesus papunta sa Sea of Galilee, no, sa tabi ng lawa, ng lake. Kasi nga, doon sa sermon natin last week, may threat na. No? Gusto siyang, nagkuntsaba na yung mga Pariseo at saka yung mga Herodians, gusto siyang ipapatay. So sa dami ng taong sumusunod sa kanila, inisip ni Jesus na mag-withdraw papunta sa dagat. No? Kasi ayaw ni Jesus mangyari yung premature death niya. No? Gusto ni Jesus sa takdang oras na itinagdaan ng Ama, doon siya dapat mamatay. So, yung ministry kasi ni Jesus naging malaking threat. Naging threat siya sa mga religious leaders at political leaders ng Israel. No? Naging threat siya kasi ang dami nang sumusunod kay Jesus. Ang dami nang sumusunod sa kanya. No? Diba sabi dito, yung sumusunod sa kanya galing sa Galilee, galing sa Judea, galing sa Jerusalem, galing sa Idumea, and beyond Jordan. No? At in the vicinity of Tyre and Sidon, a great number of people heard of all that he was doing and came to him. So, sikat na si Jesus na dahil nababalita yung mga ginagawa niyang mga miracles, yung mga pagpapagaling niya na ginagawa. No? Kaya sa kabila ng pagpipigil o ginagawa ng mga Eskriba at Pariseo na pigilan yung ministry ni Jesus, ay mas lalong dumadami. Lalong dumadami yung mga followers niya, yung mga sumusunod sa kanya. Kahit anong gawing paninira nitong mga Pariseo at Eskriba, lalong dumadami yung mga followers ni Jesus. At syempre, mabibilang lang natin yung tunay na follower ni Jesus dito. No? Kasi magkakaiba yung desire ng mga taong ito na sumusunod kay Jesus. Magkakaiba. No? Kung ano yung desire nila.
At bagamat may threat na sa mission ni Jesus, nagpapatuloy pa rin ang ministry. No? At bagamat nag-withdraw na sila, mas lalo pang dumadami yung sumusunod sa kanila. Lumalawak yung expansion ng message ni Jesus. Kasi natandaan natin na primary purpose ng pagpunta ni Jesus sa earth o yung pagkakatawang tao niya. No? Si Jesus mismo nagsabi, sabi niya is to preach the gospel. No? Yung panggagamot niya, secondary na lang yun. Kaya yung impact ng message niya, hindi lamang sa mga Hudyo, no? Kundi pati na rin sa mga Gentiles. So, pag sinabi mo Gentiles, hindi Hudyo. No? Noon, dalawa lang, tatlo yung klase ng tao. No? Hudyo, yung mga Samaritano. Pag sinabi mo Samaritano, 50% Jew and 50% Gentile. No? Sabihin sa panahon natin, yung mga Pilam. No? At Gentile. Pag hindi ka Hudyo, hindi ka Samaritano, hindi ka. So, yung impact ng message si Jesus, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi umabot na rin sa mga Gentiles. So, kung makikita natin dito, sinabi ni Mark yung mga sumusunod kay Jesus. No? Sabi niya, balikan natin, no? Sabi niya, Galilee, Judea, Jerusalem, lahat yan, mga Hudyo ang nakatira dyan. So, unang klase ng mga sumusunod kay Jesus, mga Hudyo. And then, sabi niya, Idumea. No? Diyan sa Idumea, mix yan. Merong Hudyo dyan, merong Gentiles, no? O Hintil. Tapos sabi niya, Tyre and Sidon. Alam niyo kung saan itong Tyre and Sidon? Ito yung nasa itaas ng Israel. Ano nga bang bansa yan? Nakalimutan ko. Ito yung binoba ng Israel 3 months, 4 months ago. Lebanon. No? Lebanon. Yung Tyre and Sidon, nasa loob ng Lebanon yan. Kaya dyan, puro Gentiles talaga dyan. No? Puro Gentiles talaga. So, pinapakita dito, may yung salvation, hindi lang para sa Hudyo talaga, kung hindi para sa lahat. No? At aabot din. Dahil nga sa katigasan ng ulo, pinagmatigas ng Lord yung ulo ng mga Israelita para umabot sa Gentiles yung salvation, no? At yung mga ginawa ni Jesus, na napasa-pasa lang, no, sa pamamagitan ng salita. No? Kumbaga sa pamamagitan ng chismis, yung ginagawa ni Jesus. No? Puro chismis lang, no? Na ipapasa yung mga ginawa niya. Lalo na siguro kung merong TV at internet noon, no? Mas mabilis siguro kakala yung mga ginagawa ni Jesus. Baka buong mundo susunod na kay Jesus, no? At makikita natin, no, panahon na yun, wala pang kotse. No, wala pang kotse noon. Meron lang mode of transportation, ordinary na tao, lakad. No? Kaya meron noon, kadilakad. Naglalakad lang ng mga tao, yun ang pangkaraniwang mode of transportation. Pag may mga kaya, yan, meron silang asno, donkey, no? O medyo mayaman yung may pera-pera kang konti, kabayo, kasi mas mabilis yung kabayo. No, ngayon yung mga mayaman ang ginagamit nila, karuwahe. Chariot, no? Pag mayaman ka, karuwahe ang gamit mo. No? Pero makikita natin, no, kahit lakad lang yung mga tao, baliwala. Yung layo ng lalakarin o lalakbayin nila. Isipin nyo kung titignan nyo sa mapa yan. Lalo na yung mga taga-Tyre at Sidon, no? Lebanon niya, malayo na yan talaga, no? Meron niya tatawirin silang bundok. No? Pero, makikita natin, nakakarating sila doon sa kinaroroonan ni Jesus. No? Ganun katibay yung desires nila. No?
ganun katindi na kahit gaano kalayo yung lakbayin. Siguro yung mga iba dito naglalakbay ng mga 4 na araw, 5 araw, no? 6 na araw, ganyan. Pero okay lang kasi yung design nga ng kanilang heart. No? Eh ngayon, sa kabila ng technology natin, ngayon, may mga sasakyan na tayo, no? Sibihin marami na tayo. May mga dito sa atin, may mga multicab na dyan, mga jeep, no? Mayroon mga grab, no? May mga bus dyan. No? Sa panahon natin, ang tindi na ng technology, pero yung tao, hindi na pa makalapit kay Jesus. No? Sa panahon nila, wala talaga lakad. Pero makita mo, yung design, nandun. Pero ngayon, may mga sasakyan na tayo. Hindi pa rin makalapit kay Jesus yung iba. No? Yung iba nga, steps lang ang layo sa church. No? Sa dating church namin, makikita mo, may mga steps lang ang layo. Pero may mga nalilate pa. No? So, yung desire ng heart, nakikita yun sa ginagawa mo. Sa ginagawa natin, kumbaga evidence yun. No? Sabi nga, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No? Kagaya ng mga sumusunod kay Jesus dito, maraming paraan kasi gusto nila. No? No? Yung balita, bilis kumalat, no? Sa Galilee siya nagmi-ministry, no? Pero umabot ng Idumea, umabot ng Jerusalem, umabot ng Lebanon, no? Tyre and Sidon. No? Kaya kung minsan yung usi, maganda rin, ano? Kasi iba rito, usi lang eh. Sumusunod kay Jesus kasi usi. Nakikiuso lang, no? Balita lang. No? Dito sa atin sa Pilipinas, uso itong usi na to. No? Isa, pag-isip pala sa umaga, nabasa yung mga usi, oh. Papasahan na ng mensahe, pasa rito, pasa ro. Mas mabilis yung mensahe ng mga usi, no? Yung mga usi, hindi nila alam, nag-uusi sila, hindi nila alam, nakakapag-evangelize sila at the same time. No? Akala nila usi lang, no? Ay, kilala niyo ba si Jesus? Si Jesus, ano yun, nakakapagpagaling ng mga may sakit. No, ang daming gumaling. Merong demonyo, pinalayas, paralitiko, nakalakad. No? Kung ano-ano mga gamot pinagagaling. No? Hindi alam nung nag-uusi, nakakapag-evangelize na siya. Na isi-share niya si Jesus sa ibang tao. Okay, ngayon, yung mga OC, yung mga OC ngayon, mabilis pa rin kumalat. No? Mabilis pa rin. Meron pa rin mga OC ngayon. Kaya lang, ang pinapasa ngayon ng mga OC, fake news. No? Tignan mo yung mga fake news, ang bilis kumalat. Kagaya kagabi, no? Sabi ni Hana sa akin, Daddy, si Digong daw nawawala. Sabi niya, nawawala na raw, hindi na raw matagpuan. Kinonfirm ko ngayon, totoo ba yan? Tinignan ko gano'n. Hindi naman totoo, no, fake news. Kasi ngayon, yung technology nga natin yan, masyado ng advance. Yung mga video, napakadali na nilang i-edit, no? Dahil, lalo na yung AI ngayon, yung artificial intelligence, no? Yung AI, kaya niyang baguhin yung mga video. Yung AI, kaya niyang mag-produce ng mga report. No? Kung ano-ano, kaya kung hindi tayo maingat, mapi-fake news talaga tayo ngayon, no? Ano pa ang chinichismis ngayon? Hindi na, noon si Jesus, pag pinag-usapan si Jesus, andyan, pupunta sa Capernaum, no? Eh ngayon, ang chinichismis ngayon, mga sikat na tao, mga artista.
Mga artista ang ichinichismis na yan. No, si Dingdong Dantes darating dyan, daming tao. Kasi dadating si Dingdong. Si Marian, no? No, ngayon, nakakalungkot, nagdi-deteriorate ang mundo. No? Si Jesus, hindi na napag-uusapan ngayon, sa church na lang. Sa simbahan na lang napag-uusapan si Jesus. Pero sa labas, tamo, si Digo. Sikat na sikat yan. Halos lahat siguro ng mga adult ngayon, si Digo ang pinag-uusapan. No? Si Digo, laging una sa balita yan. Mga sikat eh. No? Pero pa nga nakikita sa Facebook, mga artista, mga batang artista, hindi ko naman mga kilala. Pero sikat na sikat sila. No? Daming views. Tingnan mo yung video nila, daming views. Pero mag-post ka tungkol sa Diyos. Walang babasa niyan, walang manonood niyan. Pag nakita ng tao, tungkol kay Jesus, forward. No? Pagka tungkol kay Digo, pakikinggan talaga, wawala na si Digo. Hindi nila alam, fake news. No, itong artista na to, sumisikat to. Wow, kilig pa sila. No? Kaya nakakalungkot, no? Makikita talaga natin kung ano yung motibo ng tao sa desire, nagre-reflect yung palabas. No? Bakit nag-deteriorate ang mundo? Kasi malapit na yung wakas. No, malapit na, nakikita na natin yung mga signs. Kaya mapalad, sabi nga ni Jesus, mapalad yung nagbabantay. Hanggang wakas, mapalad yung gising na nag-aantay sa kanyang Panginoon. Ang ibig sabihin, mapalad yung nag-aantay dahil pagdating ni Jesus, kasama sila. No? Yung mga ibig sabihin na nag-aantay, yung focus nila, nasa Panginoon. No? Hindi siya nagaganap sa mundong ito. Yung iba nga, nagpo-focus sila sa meron ako napanood na sabi nung isang church, ipag-pray natin yung bumalik sa yung ano ng Pilipinas, bumalik siya sa katulad ng dati. Hindi na babalik yon, no? Kasi biblical. Sabi ng Bible, palala ng palala ang mundo. Kaya si Paul, sa panahon pa lang nila, binili na niya si Timothy. Sabi niya, Timothy, maghanda ka kasi darating yung time. Alam ang mga tao, magiging palala ng palala. Ang mga anak, lalapastanganin ang kanilang mga magulang. Yung mga anak, sila pang magpapakulong sa kanilang mga magulang. No? Sinabi ni Paul kay Timothy na darating yung time na magiging napakasama ng mundo. No, kaya kahit anong gawin natin, okay yun, no? Pagpray natin yung ating bansa na maging maayos. Pero kahit anong gawin natin, hindi nabubuti ito, talagang pasama na lang pasama. Kaya nga, bili ni Jesus, maghanda na lang kayo. Maghanda na lang kayo. Kaya nga, si Jesus, ano sabi niya? Ang main reason bakit ako nagkatawang tao is to preach the gospel. No, yung healing, yung paggagamot, side mission ko na lang yan. Kumbaga, extra na lang yan. Dahil na lang sa habag ko sa inyo yan. Kaya ako ginagawa yan. Pero ang main mission ko is to preach the gospel. No, kaya nga nakagalungkot, hindi lahat ng mga tao na yan na sumusunod kay Jesus ay gustong marinig yung gospel. Yung iba nga dyan, usi lang. Yung iba gustong makita kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Yung iba may mga sakit, gusto nilang pagaling. Mapagaling sila ni Jesus, no? Iba-iba yung desires ng kanilang mga puso. Ganon din sa church ngayon. No? Sa church natin ngayon, ganon din. Iba-iba din yung desires ng bawat tao na pumapasok sa loob ng church. No? Kaya nga ang tanong, ano yung desire natin? Bakit tayo nasa loob ng church? No? Nag-church ba tayo para kasi meron kang problema, gusto mong ilapit sa Lord? Yung problema mo. No? Kasi may mga tao na naalala lang si Lord pag may problema sila. Kaya tuloy, ang nangyayari, hindi nawawala ng problema.
No, kapag ka tayo lumalapit lang sa Lord, kapag may problema, ay paulit-ulit ang problema mo. Kasi nga gusto ni Lord, lumapit tayo sa Kanya. Eh kung yun lang ang way para lalapit ka sa Kanya, paulit-ulit yun. Paulit-ulit. No? Kaya depende nga sa desire ng ating heart. No, kagaya nitong mga to, gusto lang nilang, may mga tao ngayon na gusto lang nilang malaman kung ano magagawa ni Jesus sa kanilang buhay. No, yung iba ginagawa genie si Jesus. No, yung genie, alam niyo ba yun? Yung kaya si Aladdin ba yun? Yung merong lamparang ganon, kinikis-kis. Pag kiniskis yun, lalabas yung genie, kulay green ba yun? O blue? Kulay blue, no? Tapos hihingi ka ng wish, 3 yun. No, ganun yung ginagawa nila kay Jesus. Kapag may problema sila, kikiskisin nila si Jesus para lalabas. Kikiskisin nila yung lampara para lalabas si Jesus. Pagkatapos nila mag-wish, ilalapag na ulit yung balik ka na dito sa loob lampara. Lalapag na yan dyan. Hindi ganun, ano? Hindi ganun na ang nais ng Diyos sa atin. Kung talagang sinasabi natin na si Jesus ay ating Lord and King, dapat siya yung priority sa buhay natin. Hindi po pwede yung kikis-kising mo lang yung lampara pag kailangan siya. No, kasi kung talagang si Jesus ang gusto nating maging Lord and King, dapat ang desire natin sa ating heart ay mas lalo siyang makilala. No? Mas lalo siyang makilala. Eh, paano makikilala si Lord, si Jesus, kung hindi ka naman nagpupunta sa church? No way, hindi mo makikilala si Jesus kung nasa lansangan ka lang. No, kung nasa sabungan ka, hindi mo makikilala si Jesus dyan. May makikilala kang Kristo dyan, pero ibang klase Kristo yun. Yung referee sa sabon. No? Sa church mo lang makikilala ng gusto si Jesus. Kaya nga, binilin niyan sa Book of Hebrews, huwag niyong kalilikaan na pagtitipon. No? Huwag niyong kakalikaan. Kaya nga, depende sa ating desires, malalaman natin kung tayo totoong follower ni Jesus. No? Follower ba talaga ako ni Jesus? No? Kaya yung water baptism, ginagawa natin na kaya binili ni Jesus sa atin na gawin natin. Dalawa lang yung sacrament natin. Water baptism and communion. No? Water baptism, bakit ibinili ni Jesus yan? Baptize them. No? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi, yung baptism ang ipinakikita noon, ready na akong mag-follow kay Jesus. No? Isipin, pag nagpabaptize ka, ready ka na mag-follow. No? Kasi yung iba, akala nila, yung water baptism, yun ang magliligtas. Hindi yung magliligtas sa isa atin. Yun ay sacrament lang, tradition na dapat natin gawin. No, para communion. Yung communion, pag nagko-communion tayo, hindi rin yun magliligtas sa atin. Yung kaligtasan natin, by grace alone. No? Sa Diyos nagmumula yun. Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. No? Bibigyan tayo ng Lord ng faith. No? Yung faith, hindi natin pwedeng kunin yun. Hindi natin pwedeng sa ating magaling yun. Hindi natin pwedeng trabahuin yun. Binibigay ng Lord yun sa atin. Na magkaroon tayo ng faith kay Jesus. So, doon pala makikita na natin, gusto natin mag-self-check. No? Ang isang mananampalataya dapat lagi nagsi-self-check. Parang tao na umaharap sa salamin. No? Yun na yung sabihin nun eh. No? Pag humarap ng salamin, okay ba ako? May dumi ba ako sa mukha? No, ganun din yung pag
Yung isang mananampalataya, pag nagsiself-check sa kanyang sarili, okay ba ako? Meron ba akong problema? Ano ba desire ng heart ko? Ano ba desire ng puso ko? Okay ba yung desire ko? Yung desire ko ba naayon sa kalooban ng Diyos? Ganun yun, yung pagharap sa salamin. At pag umalis ka na, kung meron ka nakita, kailangan ko ganito, ito, problema ko to. Huwag mo kakalimutan yun. Dapat isa-isip mo yun, dapat mabago yun. No? Verse 9, and he told his disciples that the boat should stand ready for him because of the crowd. So that they would not crowd him. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. So yung ganitong pagkakataon, minsan nagiging hadlang yung tao talagang nangangailangan, minsan nagiging hadlang yung mga usisero lang. No? Yung iba, usi lang, hindi tuloy makasingit o hindi makalapit kay Jesus, yung totoong may pangangailangan. No? Yung mga, talaga yung, nila, yung desires nila, genuine, hindi rin makaano dahil doon sa mga usi. No? Para, natandaan nyo ba yung paralitiko na hinukay yung bubong? Di ba? Para lang maibaba yung paralitiko. Di ba? Bakit hindi nila madaan sa pintuan? Kasi ang daming tao. Kaya si Jesus, nagpahanda na ng bangka. No? Kasi para huwag siya madumog ng mga tao. Kasi yung word na crowd dito, yung ginamit na word na crowd, ang ibig sabihin is pressing and crushing. Pressing and crushing. Yun ang ginamit na word sa crowd, yung crowd na word na ginamit dito. Sabihin, yung crowd nagtutulakan. No? Nagtutulakan sila. Nagtutulakan sila, no? Para makalapit kay Jesus. Diba ganun yung sa atin, minsan ganun eh. Pag may mga artista, may mga sikat na tao, nagtutulakan yung mga tao, di ba? Verse 10, for he had healed many, with the result that all those who had afflictions pressed around him in order to touch him. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lang siya. No? So itong crowd na to, hindi to katulad ng mga rally. No? Sa rally, pag may crowd, hindi yan nagtutulakan. No? Kasi kadalasan pag rally, mga magkakasama yan. Ito, nagtutulakan talaga sila. Kasi nag-uulan sila kung sino yung makahawak man lang kay Jesus. No? Makahipo man lang sa kanya. Kasi gusto nga nila makalapit kay Jesus. Ano ang kaparehas na picture nito? Yung pagpiesta ng Nazareno sa Quiapo. Diba? Grabe yun. Minsan may mga namamatay pa ron eh. Kasi minsan nga nakita ko talagang tinutungtungan nila yung tao rin, no? Para makahipo lang sila dun sa anong tawag dun? Sa Nazareno, no? Makahipo lang sila dun. Yung Black Nazarene. No? Ganun yung itsura na nangyayari dito. Kaya lang, pagkakaiba, ito buhay na Diyos. No? Yung Black Nazarene patay. No? Yung pagkakaiba, pero yung ng tao, ganun. Gusto talaga nila makalapit kay Jesus, siksikan, talagang ganun. No? Kaya si Jesus nagpahanda ng bangka. In case na hindi na makontrol ang tao, sasakay sila sa bangka, papalaot. No? Hindi sila madudurog ng mga tao. Ganun din yung pag may mga artista rin, di ba? Darating may artista, darating na sikat. Paghahandaan din ng mga tao yan. Sa SM lang, minsan pag pupunta ka rin, pag
Alam mo, pag may artista sa SM, ang daming tao talaga. No, makikita mo yung pinakagitna, di ba? Paikot ka ganun yun. Puro ng tao yun, no? Lahat ng floor. Di ba lang, may artista nun sa baba. No, nakakalungkot, no? Kung minsan, yung mga artista, dinudumog ng tao, no? Pero yung Diyos, pag nalaman, church yan, ayaw ko dyan. Nangala ko sa mall kasi nandun yung artistang gustong-gusto ko, pupunta ko. Kaya ito, makikita natin, ang daming tao. Pero, hindi dahil sa faith nila. No? Meron siguro. Pero hindi dahil sa faith nila, kaya sila nagsisiksikan o nagtutulungan para makalapit kay Jesus. No? Kundi para mawala yung pain. No, kasi karamihan dito may sakit. Para mawala lang yung pain. Kaya desperado sila eh. Ang tao, ganun. Tingnan mo, ang tao pag nalulunod yan, ang tao pag nalulunod, doon mo kagad sasagipin. No, yun ang strategy dyan. Hayaan mo muna siya mawala ng malay. Kasi ang tao nalulunod, pag nilapitan mo yan, kakapitan ka dyan. Desperado kasi siya. No? Ganun din itong mga tao na to. Gagawin itong mga tao na to lahat para yung pain lang nila, yung sakit nila gumaling. No? Kaya alam ng demonyo yung desire nila. Kita mo yung mga unclean spirits, sabi, and whenever the unclean spirits were seeing him, they would fall down before him and cry out, saying, "You are the Son of God." Bawat taong sinasabihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." No? Yung mga demonyo, kilala nila kung sino si Jesus. No? Sa pamamagitan ng ginagawa ni Jesus, yung power niya, yung authority, nare-recognize ng demonyo yun. No? Nare-recognize ng mga demonyo yun. Bakit kaya? No, kasi itong mga angel na to, bago pa nag-fall si Satan, kilala nila si Jesus. No? Nakasama nila si Jesus sa langit. Bago sila nag-ubika. No, nakita na nila yung glory ni Jesus noong pa man. Kaya kilala nila si Jesus, bagamat nagkatawang tao si Jesus, pero pag pinakita ni Jesus yung power and authority niya, nare-recognize ng mga demonyo niya. Alam nila yan, kilala nila yan. Alam nila na nasa harapan nila ngayon, yung second person ng Trinity, si Jesus, Son of God. No, sabi nga sa Book of James, talagang nangangat-al sila sa takot. No, baka sila ay durugin na ni Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Binawalan niya, no? And he earnestly warned them not to tell who he was. Ngunit mahigpit silang inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Binawalan sila ni Jesus sa magsalita kung sino si Jesus. Bakit? No, kasi yung testimony ng demonyo hindi naman mabuti. No? Hindi mabuti yung testimony ng mga demonyo, kaya ayaw ni Jesus na sa kanilang manggaling yung testimony tungkol sa Kanya. Kasi mga demonyo yan eh. No? Gusto ni Jesus tayo yung mag-testimony sa Kanya. Gusto ni Jesus yung mga pinili niya. Yun ang mag-testimony sa Kanya. Ayaw niya itong mga demonyo na to. No? Gusto ni Jesus tayo na iniligtas niya. Sa buot ng kanyang ama, ang mag-testimony sa kanya. No? Tayo na dapat sana mamatay sa krus, pero siya ang humalili, ang mag-testimony. Tayo na inalayan niya ng kanyang buhay at inibig
kahit na tayo hindi karapat-dapat. Yun ang gusto niya mag-testimony. No? Ayaw niya yung mga demonyo. Tingnan natin, sa pangyayaring ito, ano ang matututunan natin? No? Sa kabila ng miracles, no, na ginawa ni Jesus, yung pagpapakita niya ng authority, yung demonstration ng power at recognition ng mga demonyo, hindi pa rin nila nakikita si Jesus yung Messiah. No? Hindi pa rin. No, kahit yung mga alagad na kasama niya, kung babasahin natin yung buong gospel, na-realize lang nila na si Jesus yung Messiah nung namatay na si Jesus. At bumaba sa kanila yung Holy Spirit. Pero kahit kasama nila si Jesus, hindi nila na-recognize si Jesus as the Messiah. No? Hindi nila nakita, hindi nila na-recognize, hindi nila, no? Parang sa bahay, di ba? Pagka minsan may hinahanap tayo, may hinahanap ka, kunyari, marami kayong gamit, no? May hinahanap ka, hindi mo alam, nandito lang pala hinahanap mo sa tapat mo, harap ka lang, saan na ba yung ano? Sasabihin sa'yo ng nanay mo, kung ahas lang yan, tinuka ka na yan. No, ayan o. No, nasa harapan mo, hindi mo makita, ganun din. No? Nasa harapan na muna yung Messiah, pero hindi mo ma-recognize na siya pala yung Messiah. Pero sa kabila na magkakaiba yung kanilang motibo, pumunta pa rin sila dahil sa hangarin nila or desire na makita si Jesus. Gaano mang kalayo, gaano mang kahirap, hindi nila yun inalintana o inintindi. No? Yung desire, maliman, pero nagpapakita ng kabutihan. No? Eh tayo misa sa church, umambon lang. No? Umambon lang. Hindi ako makapag-church ngayon kasi umuulan. Hindi naman umuulan, umaambon lang. Akala mo asin na matutunaw kapag nabasa ng ulan. No, pag umaraw naman, hindi ako makakapag-church, sobrang init. Eh, anong gusto mong klima? Snow? Para makapag-church ka? No? Ganun tayo eh. Pero kapag outing yan, kahit bumabagyo yan, okay lang. No? Kahit bumabagyo, mababasa rin naman tayo sa swimming pool eh. Diba? Yung mga katwira natin. Kahit bumabagyo yan, kahit mainit eh. Kaya nga tayo nag-outing kasi mainit eh. Pero sa church yan, daming katwiran yan. Eh, hindi ako nakapag-church kasi ganito. Hindi ako nakapag-church kasi ganito. Ang daming katwiran. Ganun talaga ang tao. At alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung weakness ng tao eh. Kaya nga, ang Lord na rin gumagawa ng paraan. No, isipin mo yun. Siya na yung nagligtas sa atin. Siya pa yung gagawa ng paraan para makasunod tayo sa Kanya. Sa Kanya pa manggagaling yung faith, yung repentance, sa Kanya pa rin manggagaling. No? Yung ginagawa ng Lord sa atin, hindi natin sinusukulian ng tama, no? Hindi natin nakikita yun, yung grace, no? Pag dumaan sa pandinig natin, grace, no? Alam niya, okay lang yan. Tignan natin maigi, ano ba yung grace na yun? Ano nakakaloob ron? No, unang-una lang, yung salvation mo lang na napakahalaga. No? Yung repentance, nag-repent ka dahil sa grace na yun ng Lord. No, nagkaroon ka ng faith dahil doon sa grace na yun ng Lord. Nagbabago ang buhay mo dahil doon sa grace na yun. No, ang dami. So sa ating pagwawakas, sabi, we must desire to spend quality time with our Lord and Savior. No, dapat nating hangarin na magkaroon ng kalidad ng oras. Quality ha, hindi lang basta oras. Kasama ang ating Panginoon ang tagapagligtas.
No? Ang tanong, sino, ginagawa ba natin ito? Ito yung nais ng Lord sa atin. Yung i-desire natin, kaya nga ang title natin, desire. No? Yung i-desire natin, yung magkaroon tayo ng quality time sa piling niya. No? I-desire natin yun. Yung desire na pupurihin siya at lulwalatiin. No? Desire na sasambahin siya. Desire na ilapit sa Kanya yung ating mga problema, mga pinagdadaanan. Gusto kasi ng Lord, ititiwala natin sa Kanya lahat. No? Kasi pag sinabi mo, kaya ko to, nang hindi mo ilalapit sa Lord, pride yun. No? Pride. Yung pride, minsan, kala natin, minsan hindi natin napapansin, pride ba lang? Bawa, merong gustong tumulong sa'yo. Merong gustong tumulong. Binigyan ka ng pera, ang bawa. Ayaw mong tanggapin, wala. Pride yun, kasi hindi mo alam ginagamit ng Lord yung tao na yun, para i-bless ka. Tapos i-reject mo. So, kung nagbigay sa'yo pera, tanggapin mo. O gusto mo, magpakipot ka muna ng isa, wag, pagdating sa pangalawa, tanggapin mo na. Well, gusto mo, dalawang pakipon. Dalawang alok, ayaw mo. Huwag na. Alok yan. Ay, huwag na. Eh, yung parang dalawa lang, ayaw na yun. Sorry ka na lang. No? Pero kapag gano'n, tanggapin mo. Kasi, pride. Kapag tinatanggihan natin yung tulong, pride yun. Ayaw ng Lord yung gano'n. Kaya, i-desire natin, yung mga problema natin, bigay natin sa Lord. Kasi at the end of the day, Lord, pa rin ang magsusolve dyan eh. Hindi naman ikaw eh. No? Ang Lord pa rin. Ang gusto ng Lord, i-desire natin na itiwala natin yung buhay natin sa Kanya. No, itiwala natin. Buong buhay ha. Hindi yung 50% lang ng buhay mo. No? Hindi 20% o 80%. 100%. No, sabi nga, dapat siya yung driver ng buhay natin. Hindi siya passenger. Siya yung driver, ikaw ang passenger. No? Kasi pag si Jesus nag-drive ng buhay natin, hindi yan mababangga. No? Pag tayo, minsan mababangga tayo kasi kung saan tayo nalingon, kung saan tayo nakatingin. No? I-desire natin, itiwala natin yung buong buhay natin sa Kanya. Kasi, inialay niya yung Kanyang buhay upang tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Isipin mo yung ginawa ni Jesus sa atin. No? Sabi nga, walang taong makakagawa no? Ialay mo yung buhay mo para sa taong hindi mo kilala. No? Dapat yun ang i-desire natin. Yung itiwala natin. Yung kaligtasan nga natin. Ibinigay ng Diyos sa atin. What more pa? Ano pang mas mahirap doon? Ano pang mas mabigat doon sa kaligtasan natin? Wala na. No? Sabi niya, yung pagkain mo nga, yung ibon nga, pinapakain ko. Kayo ba? Na pinili ko, hindi ko kayo pipili para gutumin lang. No, tiwala lang talaga na yung kailangan magtiwala tayo kay Jesus na hindi niya talaga tayo pababayaan. Yun yung mga claim, yung mga promises. Yung mga promises na mababasa natin sa Bible na pinapromise ng Lord sa atin, pwede natin i-claim yan. Kasi promise to claim. No? Promise to claim. Huwag tayo magkiklaim na, Lord, gusto ko magkaroon ng kotse, kiklaim ko na to. Wala yun, hindi yun biblical, no? Hindi yun dapat. No? Kasi hindi naman natin alam kung, hindi naman ipinangako sa Bible yun, magkakaroon ka ng kotse. Hayaan mo si Lord na mag-provide sa iyo niya. Kahit hindi mo hilingin niya, kung gusto ibigay ni Lord sa iyo, bibigay niya yan. Kung yan ay nakatakda para sa atin, makakamit natin yan. No?
makakamit natin kahit hindi mo hilingin. Parang yung magulang sa kanyang mga anak. Nakita mo yung anak mo, kailangan niya ng bagong sapatos. No, ay yung anak mo, okay lang sa kanya yung ganong sapatos. Jolog yung anak mo. Kahit ang sapatos suotin, okay lang. No, hindi na manghihingi sa iyo ng sapatos. Pero makita mo, kailangan niya ng bagong sapatos, yung magulang, bibili ng bagong sapatos yun. Masusurprise pa yung anak. Ganun din ang Diyos sa atin. Minsan, nagugulat tayo yung totoong blessing, no? Yung totoong blessing, nagugulat tayo sa ibinibigay niya na hindi naman natin hinili, no? Hindi naman ano. Kasi nga, alam ng Diyos ko ano yung mabuti sa atin. Siya lang nakakaalam. Tayo mismo hindi natin alam kung ano yung mabuti sa atin. Kaya kung hindi tayo hihingin ng guidance, kung hindi natin pagkakatiwala sa Lord yung ating buhay, delikado tayo. No? Delikado tayo, kaya dapat i-desire natin to spend quality time with our Lord and Savior para mas lalo natin siyang makilala, para mas lalo malaman natin kung ano ang nakalulugod sa Kanya at kung ano ang ayaw niya. Okay?